Ang topic po natin ngayon, the unshakable faith in unshakable God. The faith that resists doubt. Yan. Are we ready? Isang na lang pong linggo ang pag-uusap about faith. Ta-transfer na po tayo about power. Yan. Yan po ang team ng ibinaba ng Mega. Saan man po may pinipreach ang J1, I believe, ang ipinag-uusapan. Iba't iba ang laman, pero it's all about faith. Iba't iba marahil ang topic, pero it's all about faith. Why? We will only receive the miracle when our faith is genuine. Different kinds of miracle, different aspects of our life, we will receive different miracle because we have genuine faith. And we will only enter in the kingdom of God when we have genuine faith. Ang genuine faith ay mapapatunayan kapag meron kang gawang kalugod-lugod. Kapag ikaw ay nababago, taas ang kamay na nababago mula makilala si Kristo. Ipalakpak mo yung kamay sa Panginoon. You have genuine faith. To start our topic, again, ito po yung niloob ng Lord na matapos ko kanina. Kahit mahaba. Para sa isang linggo, another topic tayo. Unshakable faith in unshakable God. Di natitinag na pananampalataya. Sino ang gusto na magkaroon ng di natitinag? Pagdating ng pagsubok, nakatayo ka pa rin because you belong to the unshakable kingdom. Faith that refuses to quit is the unshakable, immovable faith. Pananalig na hindi patitina. Pwede po ko para kayong maanyayahan tumayo uli. Habang tayo nagbabasa ng 1 Corinthians 10:6-13. Ang mga nangyaring iyon, ang nagkwekwento po ay si Apostle Paul. Ang ikinukwento ay mga karanasan ng mga Israelita during the Old Testament. And this will be a warning to us. Ito'y babala tayong nasa under the covenant of grace. Ang mga nangyaring iyon sa kanila ay nagsisilbing aral sa atin para mabigyan tayo ng babala upang hindi tayo maghangad ng masasamang bagay tulad ng ginawa nila. Ang ikinukwento po ni Apostle Pablo ay ang mga tao nung unang panahon during the Old Testament time, ang mga Israelites. Verse 7, huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Tinutukoy na Diyos-Diyosan ay mga nilikha ng kamay na hindi totoong Diyos dahil ang tunay na Diyos hindi kayang likhain dahil siya ang creator. At the same time, ang tinatawag na huwag sasamba sa Diyos-Diyosan, ikaw at ako'y walang dapat mamahalin ng higit, kundi ang Diyos. Huwag mong mamahalin ng higit ang iyong anak o asawa o sino man o pera o buhay mo. Kailangan masigit na mahal ang Diyos. Ang tawag po sa nagmamahal sa sino man ng higit sa Diyos, idolater. Ikaw at ako ay believer, hindi ka idolater. Pumalakpak ang mga believer of Christ. True believer of Christ, you are not idolater. Kaya ito ang warning, paalala, huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan ay nilikha ng kamay. Ang Diyos-Diyosan ay mga nilikha na hinihigitan ang pagmamahal kaysa Diyos. Ayaw ni Lord niyan. Paalala. Tulad ng ginawa ng iba sa kanila, sapagkat sinasabi sa kasulatan, nagpista ang mga tao, nag-inuman at nagsayawan sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Ito po yung Old Testament time. Huwag kayong gumawa ng sexual na immoralidad. Tulad ng ginawa ng iba sa kanila, kaya pinarusahan sila ng Diyos at 23,000 ang namatay sa kanila sa loob ng isang araw. Verse 9, huwag niyong subukin ang Panginoon tulad ng ginawa ng iba sa kanila, kaya namatay sila sa tuklaw ng mga ahas. Again, this happened in the Old Testament. We are under the New Covenant and still, ikaw at ako ay pinapaalalahanan. Verse 10, huwag din kayong magreklamo
tulad ng ilan sa kanila, kaya pinatay sila ng anghel ng kamatayan. Salamat sa Lord, tayo'y under the grace of God. Namatay si Kristo, tinubos tayo sa kasalanan. We are under the grace. Maraming reklamador, still buhay. Maraming nagrereklamo, kahit sa pagkain isusuot, anumang maging sa panahon, mainit o anuman. Traffic nagrereklamo, pero still buhay. Ang Diyos natin mabuti at tapat at mapagmahal. We are under the covenant of grace. Palakpakan natin the gracious God. Anong sinasabi rito? Noong hindi pa under the grace of God, ang mga reklamador, ang mga Israelite, pinatay ng anghel ng kamatayan. Pero tayo, nabubuhay tayo sa henerasyon natin, we are blessed. Nagre-reklamo man, buhay pa rin. Dahil ang ating gracious and most loving God, hallelujah, na namatay, inilibing at muling nabuhay, ay tunay na nagbayad ng ating mga kasalanan. Huwag nating gagamitin ang biyaya para gumawa ng kasalanan. Gamitin natin ang biyaya ng Lord para tayo maging mapagmahal sa Kanya. Verse, huwag din kayong magrereklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya pinatay sila ng anghel ng kamatayan. Tayo nakakapagreklamo, pero inuutusan tayo at winawarningan, huwag. Instead, sa anumang kalagayan, magpasalamat tayo dahil may buhay tayong Diyos na kasama. Verse 11, ang mga bagay na ito'y nangyari bilang halimbawa sa atin at isinulat upang magsilbing babala sa ating mga nabubuhay sa panahong nalalapit ang katapusan ng lahat. People of God, mas malapit dumating ngayon ang Panginoon kaysa noon. Pagdating ng Panginoong Hesus sa lapaap, uunahin sumalubong sa Kanya ang mga nanalig na namatay. Ikaw at ako na mananatiling tapat hanggang wakas at may tunay na genuine faith, kasunod na sasalubong in the rapture of the church. Taas ang kamay na kasama ka sa sasalubong sa impapawid. Ipalakpak mo ang kamay mo sa Panginoon. Yes, Lord. Kaya kung iniisip nyo na matatag na kayo sa inyong pananampalataya, people of God, makinig ang may pandinig. Verse 12, kung iniisip nyo na matatag na kayo sa inyong pananampalataya, mag-ingat kayo. Baka mahulog kayo sa kasalanan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na ako'y matatag at ako hindi magkakasala. Kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Kailangan natin ang salita ng Diyos. We need to have a fellowship, continuous fellowship. We need to soak in the presence of God. We need to soak in the Word of God. Kaya ang sabi rito, kung iniisip nyo na matatag na kayo, dahil kayo laging na-attend, tayo laging na-attend, mag-ingat tayo. Ibig sabihin, magpatuloy tayo sa ating relasyong mabuti sa ating Panginoon. Mag-ingat kayo at baka mahulog kayo sa kasalanan. Kaya kailangan naghahari ang banal na Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Verse 13, ito ang maganda, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Sabihin mo, hindi tayo pababayaang subukin. Nangigit pa sa ating makakaya, kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para magtagumpay. Mapagtagumpayan niyo ito. So kung kayo ay natetest sa inyong honesty, pasado kayo, bibigyan kayo ng lakas ng Panginoon, ikaw at ako, para huwag magsinungaling. Kung naririyan ang temptation para gumawa, ikaw ay gumawa ng pagsisinungaling o gumawa ng anumang bagay na akala mo walang nakakakita, I tell you, ang pangako ng Lord, bibigyan ka ng lakas para wag mong magawa at mapatulan ang pagsubok. Para lumakot tayo ng mga tagalangit. Ang mga tagalangit ay pinananahanan ni Jesucristo. Ang pinananahanan ni Jesucristo ay may banal na Espiritu Santo. Ang may banal na Espiritu Santo ay may genuine faith. Ang may genuine faith, papasok sa langit, mararanasan at matatanggap ang inihanda ng Panginoon. Say hallelujah! Kaya,
Hebrew 10:35, kaya ang sinasabi roon, kung sinasabi nating matatag tayo, magpatuloy tayo. Walk in humility. Walk with integrity. Walk in holiness. Totoong may langit, pero may impyerno. Ikaw at ako, ang nais ng Panginoon, magpatuloy, maging matatag. Kaya huwag kayong mawawala ng pananampalataya sa Diyos. Huwag mawawalan. Sa kabila ng pagsubok, higitan mo pa. Lalo kang magpurit, magpasalamat. Bukas ang langit kapag tayo nagpapasalamat. Sino naniniwala ron? Sa panahon ng pagsubok at ikaw ay patuloy na nananalig at nagpapasalamat at nagpupurit, sumasamba, I believe bukas ang langit. Sa panahon ng pagsubok, lalo kang magpasalamat, lalo kang umawit, lalo kang sumamba, sapagkat ang iyong pagsambay address sa Panginoon bilang genuine child of God. And I believe, bukas ang langit, habang ikaw'y nagpapadala ng pagpapasalamat, pagpupuri, dahil bukas ang langit, bababa ang iba't ibang uri ng pagpapala ng lakas, kapayapaan, karunungan. Hallelujah! That's what I believe. Kaya huwag kayong mawawala ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Sabihin mo sa iyong katilaw at kanan, gawin mong seryoso ang iyong pananampalataya sa Lord. Ang iyong relasyon sa Lord, may naghihintay na pagpapala sa iyo na hindi pa nakikita na iyong mata. Ang linaw ng sinabi, ang linaw, huwag kayong mawawala ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay, nagantimpala para sa iyo at sa akin. Shout hallelujah! Alam ko, bawat isa may pagsubok at ito ang sinasabi, kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod nyo ang kalooban ng Diyos. Habang ikaw ay nagtitiis at ang iyong matay nakafocus kay Lord, mapapagtagumpayan mo ang anumang pagsubok. Magagawa mo pa rin ang kalooban ng Lord na ikaw ay maging mapagpasalamat. Ito ang itinuturo ng Biblia at itong makakatulong. Kinakailangan kayo magtiis upang masunod nyo ang kalooban ng Diyos at matanggap nyo ang kanyang ipinangako. Matatanggap natin ang mga ipinangako ng Diyos sapagkat ang bawat isa ay mananatiling tapat hanggang wakas. Oh, Father God, we honor you, we adore you. You are the most important person, oh dear Holy Spirit, in the universe. You are welcome. Before you sit, 2 Corinthians 13:5, ito ngayon ang magaganap sa ating lahat, to examine yourselves whether you are in faith. To examine ourselves if our faith is genuine. Bago kayo umupo, ang tunay na pananampalataya mula sa ating pinag-aralan from first Sunday up to last Sunday, ang tunay na pananampalataya, genuine faith, ay may bunga. Matthew 7:16. By their fruits you will know them. Bunga ng banal na Espiritu makikita, ikaw at ako ay pabago ng pabago dahil ni Kristo na nananahan sa iyo. Ang tunay na genuine ang faith, may bunga at nasusubok. Pasado sa pagsubok ang may genuine faith. Shout hallelujah. Ang tunay na may genuine faith, masunurin. James chapter 2:26, faith without works is dead. Masunurin sa Diyos ang may genuine faith. Taas ang kamay, masunurin sa Diyos. Say hallelujah. Ang tunay na may genuine faith, Galatians 5:6, faith with working through love, mapagmahal. Kahit hindi ka ibig-ibig, ay minamahal mo pa rin. True faith or genuine faith produces fruit, endures trials, obeys God, and shows love. May bunga ba ang aking pananampalataya? May bunga ba ang ating pananampalataya? Kumusta ang bunga ng banal na Espiritu? Love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control sa ating mga buhay? Nagbubunga po ba? Madali po ba tayo magpatawad? Increasing po ba ang ating faith? Hunger po ba tayo sa salita ng Diyos? Tayo po ba'y nag-aakay ng mga tao palapit kay Christ? Nananatili ba tayo sa gitna ng pagsubok? Nananatili tayo sa Diyos? Ako ba o ikaw ba'y sumusunod at nagmamahal? My topic, unshakable faith in unshakable God. Faith that refuses to quit,
pananalig at hindi natitinag. 1 Corinthians 15:58, bago kayo umupo, therefore be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Kaya nga, kayo'y maging matatag, hindi natitinag. Okay, you can take your seat. Baka mawili na kayo. Baka ako makalimot na kayo, paupuin na. Ano ba ang ibig sabihin ng manatiling tapat hanggang wakas? Hindi lang ito tungkol sa paniniwala, kundi sa patuloy na pamumuhay ayon sa pananampalataya. Kahit nahihirapan ka, tuloy pa rin ang pananalig sa Diyos. Tuloy ang pananampalataya kahit may tukso o kasalanan. Alam mo sa sarili mo, ipaglalaban ka ni Lord. Tutulungan kang makaalis sa tukso. Mga kabataan, mag-aral mabuti para ang future mo ay maging maganda. Higit pa sa inaasahan mo. Hindi tayo puro spiritual lang. I have faith, pero mabarkada at laging naglalaro ng Dota. We are not just a spiritual person. If you want to get a higher grade, do the possible. Kailangan ikaw ay nag-aaral mabuti. Kung hindi ka naman mag-aasawa pa at bata ka pa, yan ang sinabi ko sa mga anak ko, hindi ka pa naman mag-aasawa, bakit nanliligaw ka na o nagpapaligaw ka na? Ang ginawa nila, sumunod sila. Pagkatapos mag-aral, nakagraduate, may trabaho, saka nanligaw at saka nagpaligaw. Nakinig. Nakinig sa aking paalala. Kaya dito mga kabataan, manatili tayong tapat hanggang wakas. Ating mga magulang ay nagtatrabaho para sa future nyo, mga kabataan. Kaya gamitin natin ang resources sa tama. Magpatuloy pa rin tayo sa pananalig sa Panginoon, may tukso man o kasalanan. May tukso man o kasalanan, magpatuloy pa rin tayo para walang nangyayari. Iniisip mo, para walang nangyayari sa panalangin ko, diretso pa rin ang pananalig. Never quit. Yan ang may genuine faith. Hindi quitter ang may genuine faith. Taas ang kamay ng ikaw ay overcomer. You are not a quitter. You have a genuine faith. Ipalakpak mo yung kamay sa Panginoon. Ang tunay na pagsubok ng pananampalataya ay consistency, hindi perfection. Huwag mong isipin, di ko kayang maging perfect. Hindi talaga. Only God is perfect. Ang hinahanap lang ng Panginoon, magpatuloy ka. Ang tunay na pagsubok ng pananampalataya ay consistency, hindi perfection. Paano isa sa buhay araw-araw ang tunay na pananampalataya? Number 1, sa maliliit na bagay, maging tapat kahit walang nakakakita. I tell you, may nakakakita sa atin. Akala mo lang wala. May video sa langit. Sa maliliit na bagay, iwasan ang panlalamang o pagsisinungaling. Dito nagsisimula ang tunay na katapatan. Number 2, paano may ipakikita ang ikaw ay mananatiling tapat sa gitna ng problema? Magtiwala sa Diyos kahit hindi mo naiintindihan na nangyayari. Kala ko ba mahal ako ni Lord, nagbibigay naman ako ng tithes, bakit ako nawalan ng trabaho? May bubuksang panibago sa mga nawala ng trabaho dahil ikaw ay faithful giver and faithful tither as a child of God. Ang naniniwala, sabi mo, I agree. Thank you, Lord. Magkakaroon ng panibagong bukas na pintuan. Sa gitna ng problema, magpatuloy ka. Patuloy na manalangin kahit parang walang sagot. Yan ang mga may genuine faith. Ang pananampalataya lumalalim sa pagsubok, hindi sa ginhawa. Sinong naniniwala roon? Lumalalim ang ating pananampalataya habang tayo nakakaranas ng pagsubok. When we continue to believe,
in the promises of God, lalalim ang ating pananalig sa Kanya. Hindi sa time na ikaw ay walang problema. Lumalalim ang pagsubok kapag tayo may problema. Sino rito nagsasabing ikaw ay may nararanasan? At ang ngayon ang nararanasan mong problema, pinalalalim, pinatatatag ka, kasama natin ang Panginoon. May kasama tayong buhay na Diyos. May gustong patunayan ng Lord sa iyo. Kung nais nating magpatuloy sa ating pananampalataya, number 3, patuloy tayong magiging tapat sa Kanya sa kabila ng tukso at kahinaan. Tumanggi ka sa mali kahit mahirap. Bumangon ka uli kapag nagkamali. Yan ang may genuine faith. Yan ang nagsasabing mananatiling tapat hanggang wakas. Kung ikaw ay nagkamali, bangon! Yan ang gusto ng Panginoon. Kagaya ni David, siya'y nagkamali, pero siya'y bumangon. Pinanandigan niya na kaya siyang patawarin ng Lord. Ganon din sa mga nagkamali. Bangon. Move forward to the next level of faith for your next level of blessing. Say amen. Ang may genuine faith at magnanatiling tapat hanggang wakas ay may mabuting pakikitungo sa iba. Siya ay mapagpatawad kahit nasaktan. Say amen. Mapagpakumbaba kahit ikaw ang tama. Sino rito ang nagsasabi, you have a genuine faith at magpapatuloy kang tapat hanggang wakas. Kahit ikaw ang tama, still nagpapakumbaba ka. Tingnan mo nga ang katabi mo kung siya ngayon. Ikaw ba yun? Anong sagot? Ang katapatan sa Diyos ay nakikita sa pakikitungo sa kapwa. Number 5, sino ang may genuine faith at mananatiling matatag hanggang wakas? Sila na may pangmatagalang pananaw. Huwag sumuko kahit matagal ang hinihintay. Isipin ang gantimpala, hindi lang ang hirap ngayon. Hanggang wakas, ibig sabihin, hanggang dulo ng laban, matatag ka. Dahil ang iyong pananampalataya ay nasa Panginoong Jesucristo. Nung siya'y nasa lupa, siya'y nagtagumpay. And the same Spirit of God who became overcomer and victorious is with you and in me. At bilang anak ng Diyos, magtatagumpay ka. Sinong masaya magtatagumpay bilang anak ng Diyos? We belong to the unshakable kingdom. Say hallelujah! Isang simpleng halimbawa para sa mga pag-aaral o trabaho. Ito ang isang halimbawa. Hindi pa sapat ang magaling ka lang. Hindi sapat ang magaling ka lang sa simula. Kailangan mong tapusin ang laban para magtagumpay. Ganon din sa pananampalataya, ang nagtatapos ang siyang nagwawagi. Sino rito ang nagsasabing, ikaw ay mananatiling tapat hanggang wakas? Patuloy kang magsusok in the Word and in the presence of God. You know and believe that the Holy Spirit is with you, kaya magtatagumpay ka. Hanggang dulo, sino rito ang nagsasabing, kasama natin si Lord hanggang dulo, at tayong lahat ay magtatagumpay, kasama natin si Jesucristong banal. Palakpakan natin si Lord. Ito, Philippians 1:6, ito ang aking pinanghahawakan. Nakatitiyak akong, sabi ni Pablo, ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw na pagbabalik ni Kristo Jesus. Hindi titigil araw-araw, naririyan ang inihanda ng Panginoon. Are you ready to receive? Ang tanong, if you are ready to receive, you must be ready to express your faith. Express mo yung faith. Sabihin mo sa Panginoon kung sino siya. Sabihin mo sa Panginoon kung anong pinaniniwalaan mo. That you are a child of God. That you belong to Him. That you have sealed with the Holy Spirit. Open your mouth and release
Yan ang gusto ng Panginoon. Sapagkat sinabi niya, nakatitiyak ako, sabi ni Apostle Paul, ng mabuting bagay na sinimula ng Panginoon sa buhay ng bawat isa, kanyang ipagpapatuloy hanggang sa araw ng pagbabalik. Hindi titigil ang Panginoon na gawan ka ng mabuti. Sabihin mo sa iyong kaliwat ka, hindi titigil ang Panginoon na gawan ka ng mabuti. Natutulog ka man o nagpapahinga, ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng kabutihan at ang totoo niyan nakahanda na. Palakpakan natin our gracious God. Kaya mula sa ating pinag-aralan, to summarize, consistency over perfection. Huwag mong isiping maging perfect dahil never, you will be perfect. Isipin mo, magpapatuloy ako. Isigaw mo, magpapatuloy ako. Habang ako'y nabubuhay, magpapatuloy ako sa totoong pananalig kay Hesus Kristo. Kayong mga nasa online, lagay mo yan, magpapatuloy ako. Natapat sa Diyos. Consistency over perfection. Hindi kailangan maging perfect ang faith. Our faith will never be perfect. But it must be genuine. Progress, hindi instant na pagbabago. Napakahalaga. Makinig po ang mga bago. Huwag niyong isipin, ganyan pala, diyan pala, ganyan dapat. Sa tulong ng Banal na Espiritu, lalago ang bawat isa. Magpa-progress. Lalago. Magiging matatag sa pagsubok. Say hallelujah! May mga kasama tayong bago from doon sa inaalaga ng Pastor Isel. Mahalaga nagpapatuloy. Kapag may nagkamali, natumba ka, ikaw ay natukso, bangon! Sabihin mo kay Lord, ayaw ko ng ganito. Sinabi ko po kanina, kung meron kang gustong iwanan na hindi mo makayanan, isulat mo sa papel, sunugin mo. Padaluyan mo ng tubig at sabihin mo, ang tulay na dinadaanan ko pabalik sa kasalanan ay naayawan ko ay gumuho na. Sino rito nagsasabing pinaguguho mo ang lahat ng tulay ng kasalanan, hindi ka na makakabalik sa paggawa ng mali. Lahat ng inaayawan mo, hindi mo mababalikan dahil ngayong araw na ito gumuguho ang tulay. Sino nagsasabing yes? Hindi mo na uulitin ang gawang hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Mas malapit dumating ngayon ng Lord, gawin nating seryoso ang ating relasyon sa Kanya. Tumayo po tayo for our daily word of affirmation. Sino ang nagsasabing mananatili ka kahit mahirap gawin? Mananatili kang honest. Mananatili kang faithful kay Lord. Mananatili kang mapagpakumbaba. Kahit na sinasabi mong ikaw ang tama, magpapakumbaba ka. Pumalakpak sa Panginoon. And this must be our daily word of declaration or affirmation. Let us, sabay-sabay na lang tayo, or you will repeat after me. Okay, sabay-sabay na lang tayo. 1, 2, 3, go. Today, I choose to stay faithful to God no matter what. I will do what is right, even when it's hard. Saluhan mo, Lord, ang aming mga declaration and affirmation. I trust God with my day and my decisions. Sa araw, during the day, I can pause, breathe, and choose what is right. Pag sa harapan mo, may umaaway sa iyo, pause. Baka magkamali ka ng bibitawan mo. Huminga ka ng malalim and choose what is right. I don't have to be perfect. I just have to keep going. Keep going. Keep believing. Oh, you open your mouth. You are declaring in front of God and in front of whoever enemy in your life. Let us declare, God is with me in every situation. Sa mga nakakaranas that you are stressed or sometimes you feel stressed,
or overwhelmed, declare this. Yes, this is hard, but I will not give up. Can I hear from you this word? Yes, nahihirapan ako, but I will not give up. I will not give up. 1, 2, 3, go. I will not give up. I'm not alone. 1, 2, 3, go. I'm not alone. God is helping me through this. Sa lahat na yung pinagdadaanan, God is there for you. Helping you. Last, I can take this one step at a time. Pause ka muna. Pag may umaaway sa'yo, pause ka muna. And when you feel tired, just pause and take a breath. And then say, I will not give up. Diyan ba tayo? Sa gabi, sabihin natin, I did my best today. Kung ano man ang iyong failure, sabihin mo para, I did my best today. And I will try again tomorrow. I'm grateful for today, even with its challenges. I will rest and trust God with everything. 1 Corinthians 15:58. Therefore, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Kaya nga kayo maging matatag, hindi matitinag. Storms will come. Trials will shake you. Temptation will test you. Nangyayari ang problema kahit inaayawan mo. May pagsubok at tukso. The question is, will your faith stand? Anong sagot natin? Yun dapat mabilis. Will your faith stand? And how to have immovable and unshakable faith. Paano magkaroon ng hindi matitinag na pananampalataya. Gusto ba natin marinig? Sino may gusto na hindi matitinag yung faith pagdating ng Lord kasama ka sa irarapture? You can take your seat and lend me your ears. Ituturo ko po sa inyo how to have immovable, unshakable faith. Ito po ay natapos ko kanina, matatapos ko ngayon. Paano magkaroon ng hindi matitinag na pananampalataya? Number 1, build your faith on the right foundation. Itayo mo ang pananampalataya sa tamang pundasyon. Hindi ko na kayo patatayuin. We will read Matthew 7:24-27, verse 24, kaya ang sino mang nakikinig sa aking mga salita at sinusunod ito ay may hantulad sa isang matalinong lalaki. Sabihin natin, matalinong lalaki, na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at hinampas ng malakas na hangin, ang bahay hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa pundasyong bato. Bago tayo tumuloy, sino sa harapan ko ang nagsasabing ikaw ay matalinong Kristiyano? Ang matalinong Kristiyano ay nakikinig. Tama, nakikinig ka. Ang matalinong Kristiyano, hindi lang nakikinig, nag-a-apply ng iyong narinig. Pwedeng makita ang kamay na nag-a-apply. Kahit mahirap, alam mo naman, sabi ng Biblia, magtiis hanggang wakas at siyang maliligtas. Ang matalino ay may kukonsider na matalino at ang pundasyon niya ay matibay at matatag dahil ang pundasyon niya sa mga taong nakikinig at nag-a-apply ang totoong pundasyon ay si Kristo. Kahit bagso, anumang pagsubok, ikaw ay nanatiling nakatayo. Sino sa ating kalagitnaan at nasa online, kayong mga nasa online, sasagot din kayo. Sino sa ating kalagitnaan ang maituring na matalino dahil ikaw ay nakikinig, simula sa araw nito, makikinig ka ng taimtim. At mag-a-apply ka. Hindi mo yang kaya pero nandyan si Holy Spirit. Taas ang kamay, dalawang kamay, nagsasabing matalino ka. At ikaw ay anumang pagsuboy magtatagumpay. Palakpak mo yung kamay kay Lord. Sealed by the blood of Jesus. Opposite ng matalino ay mangmang. Tingnan natin.
Sino kaya ang mangmang? Verse 26. Subalit ang sino mang nakikinig sa aking mga salita, sabi ni Jesus, ngunit hindi naman ito sinusunod. May ilan tulad sa isang ngangalan nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Nang umulan ng malakas at bumaha at tumampas ng malakas ang hangin ng bahay, nagiba ito at tuluyang bumagsak. Salamat sa Diyos, ang mga kaharap ko ngayon, di man perfectly nasusunod, ikaw naman nagpapatuloy. Taas ang kamay, nagsasabit ng angkan ko, magpapatuloy ka sa iyong pananalig sa Panginoon. Palakpak mo yung dalawang kamay. Hindi ka papayag na maituring kang mangmang. Ang walang anak ng Diyos na mangmang. Ang tunay na anak ng Diyos may genuine faith, pinananahanan ni Holy Spirit, matalino. Pagdating ng pagsubok, nakatayo pa rin. Patuloy pa rin sasamba. Patuloy na magpapasalamat. Patuloy na magpupuri. Patuloy na aawit sa Panginoon. Say amen. Sabihin natin, ako yun. Sealed by the blood of Jesus. Sabihin mo ulit, ako yun. Ano man pagsubok, makakapasa ka. You are not a quitter, you are a true believers of Christ. Say amen. Ang tunay na believer and may genuine faith, never be a quitter. Magpatuloy lang. Dahil kasama natin ang buhay na Diyos. The source of His strength. Gusto ko nga sanang kantahin kanina, you are the strength. You are my strength when I am weak. Kaya lang ang aming kinantay Tagalog para maka-abide naman ang marami. Ang ganda ng ginawit natin kanina ng English. Kaya lang, kita ko yung iba na kagayon. Siguro hindi makabasa ang lyrics, di familiar, or hindi ko alam kung ano. Gusto ko lahat tayo mamaya. Kaya ang ating kakantahin Tagalog na ngayon, medyo familiar tayo. Ngayon? Kinanta natin kanina. Sukdulang biyaya. Yan. Gusto ko nga yung you are my strength when I am weak. You are my all in all. Kaya lang, gusto ko rin ang iba'y makasunod doon sa no. Pero kanina ang ganda. Sarap nung English na yun Gusto ko matutunan yun. Sinuli rito ang matatalino. Sabi mo siya yung katabi, titigan mo, matalino ka, hindi ka mangmang. At alam ko, hindi ka papayag na sa tawagin kang mangmang. Ikaw ay anak ng Diyos. You are chosen and set apart. You have the seal of the Holy Spirit. And the Holy Spirit in you. Isaiah 11:2 gives you wisdom, knowledge, understanding, and fear of the Lord. Spirit of counsel and might. Matthew 7:24-25, faith becomes immovable when it is built on Christ, not on emotions. Ang hirap ng tao ay napapadikta sa emosyon. Galit ako ngayon, tumabi ka dyan. Naku, delikado yan. Isaiah 28:16, behold, I lay in Zion a precious cornerstone. Christ is our rock. Meron tayong matatag na pananampalataya dahil ang ating pundasyon ay nakalagak. Ang tunay nating pundasyon ay si Kristo. And we belong to an unshakable kingdom where God rule and reign. Amen. Number 2, ano yung una? Paano magiging immovable and unshakable ang iyong faith? Number 1, build your faith in Christ as our cornerstone, our foundation. To the right foundation. Number 2, strengthen your faith through the Word. Kapatid, hindi ka lalakas kung kulang ka sa Word. Ang mga may pagsubok na nangihina ay kulang sa salita ng Diyos. I decree and declare, ngayong alam mo na kung paano ka magiging malakas at matatag at ito'y sa magitan ng salita ng Diyos. Hindi mo hayaan na kulang ka sa kaalaman sa salita ng Diyos. Salamat sa Lord sa mga coordinator sa different barangay ng mga tao'y na makakarinig ng Word of God kagaya ng mga naririto'ng taga San Roque. Bukid, no? Layo ng travel mo para lang makapunta rito, no? Bisita ka sa lugar ng San Roque. This is the purpose of God for you to be saved.
Uuwi kang ikaw I believe, first time mo makaheard ng word, naunawaan mo naman. Oo, na kailangan ng genuine faith. And we need to have a right foundation. And tunay na pundasyon ay si Kristo. Ikaw pala ang dahilan kung bakit ito ang topic ngayon. lahat tayo. Okay. Strengthen your faith through the word. Tunay na makapagpapalakas sa iyo at sa akin ay salita ng Diyos. Yan ang ginamit ni Jesus nung siya'y iharap ng Espiritu ng Diyos sa temptation kay Satan. Nagwagi ang Panginoong Jesus nung gamitin niya ang Word of God. Kumusta ang Word of God sa buhay mo? Spend time to meditate the Word of God. And I thank God na meron kang araw ng linggo na ikaw ay totoong nakikinig at yung narinig mo ay ipakapamuhay mo kasi ikaw at ako ay tunay na matalino. Pumalakpak ulit ang matatalino. Strengthen your faith through the word. Palakasin ang pananampalataya ang bagitan ng salita ng Diyos. Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. If you don't feed your faith, your doubts will grow. Totoo po yun eh. I-feed mo ang iyong pananampalataya through the Word. Kapag hindi mo finid ang iyong faith with the Word of God, magkakaroon ka ng pag-aalinlangan. Sinong ayaw rito mag-alinlangan? Sa halip makita ni Lord sa iyong faith for the blessing na inihanda. Yes. So you need to feed yourself. You need to feed your faith. Hayaan mong mag-increase ang iyong pananampalataya through listening and listening the Word of God. Even po sa mga awit, diyan po ako tinuruan ng Lord. Kung ito kwento ko sa inyo, mga pinararanas ng Lord sa akin, baka hindi ko naman na rin matapos eh. Sa ibang pagkakataon. Yung awit po, ikaw po dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung awit ko sa Lord, you are my strength when I am weak. You are my treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel. Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Diyan po, habang yan po'y pinaririnig mo sa kaluluwa mo, lumalakas ka. Sinasabi mo, seeking you as a precious jewel. Lord, to give up, I'll be a fool. Why you are my all in all? Napagbigyan ko rin na yung sarili na awitin niya. I love you, Lord. Kanina pa pong umaga, ang aking puso yun. Hindi ko lang maipaawit kasi nga kailangan sa ganitong pagkakataon na Tagalog. Pati po yung inawit na inihanda ng ating worship leader. I have a worshipful heart. You have the same heart. Yun po ay mahalaga. Open heaven po ang nagaganap when you worship. True worship to the King of Kings. Open po ang heaven, I tell you. Sino naniniwala ron? Habang ikinagwo-worship, sinasabi mo kung gaano mo kabuti ng Diyos. If you don't feed your faith, your doubts will grow. Wala ritong tataas ang pag-aalinlangan. Ang naririto ay tataas ang faith. Eto lang ang problema, ganito nakataas ang faith. Faith is, wag mo nang i-aspire ang perfect faith. Aspire mo ay mag-continue ka sa Lord. Mag-persevere ka, yan ang mahalaga. Hindi ka pababayaan sa dilim. Psalms 119:105, your word is a lamp to my feet.
Your word is a lamp to my feet. Step by step, gagabayan ka ni Lord. Ang flashlight, malayo, pero hindi, ang liwanag ni Kristo, hindi lang flashlight, step by step, tutulungan ka ni Lord. Sino rito magtatagumpay, step by step, naandyan si Lord. Hindi ka pababayaan sa dilim, may ilaw kang susundan. God doesn't show you the whole path. He gives enough light for the next step. Palakpakan natin si Lord. Maliwanag na maliwanag ang iyong daraanan. Para hindi ka masway-sway. Like a tree with a deep roots, it survives strong winds because it is grounded. The word of God is your spiritual root system. Kapatid, panahon na para tayo soak sa word of God. Please. Please. Gusto ko at gusto nating lahat, pagdating ng Panginoon, sama-sama tayong masasaya, nasasalubong sa Kanya. Are we? Parang kakuntian nag-amin naman. Yeah, nadagdagan na. Gusto rin ba natin, tayo sama-sama, na masayang sasalubong sa Panginoon sa impapawid? Mas malapit na dumating ngayon ng Panginoon. Make ourselves keep moving, keep going, keep believing. Psalm 16:8, I keep my eyes always on the Lord, and I will not be shaken. Ang taong nakatingin, nakafocus sa anumang problema, nakafocus sa Panginoon, up on the top, will never be shaken. Naganap yan sa mga Israelita. They can't move backward. Naroon ang humahabol. They can't move forward. Naroon ang dagat. Just ang ginawa nila, looking up to the God, the source of protection and blessing. Nung iunat ni Moses ang rod by the anointing of God, nahawi ang karagatan. Sila'y nakaligtas. Ikaw at ako ay makakaligtas kasama natin ang Diyos. Pumalakpak nagsasabing, ikaw ay magtatagumpay. Makakaligtas ka sa pagsubok. I keep my eyes always on the Lord and I will not be shaken. Come on, sabihin mo yan. Nakatuon ang aking paningin sa Panginoon. I will not be shaken. Parinig mo yan, iparinig mo, go! I keep my eyes on the Lord, always on the Lord. I will not be. Kapag nakatuon ka sa Diyos, hindi ka basta matitinag. Psalm 62 verse 6, truly is my rock and my salvation. I will not be shaken. Lahat po tayo, sabihin natin, Psalm 62:6, truly is my rock and my salvation. I will not be. Pumalakpak ang hindi mauuga. Having immovable faith. Number 3. Again, tatapusin ko po ito kagaya kanina. Trust God in the storm. Your foundation, number 1, kung gusto mo magkaroon ng immovable faith, number 1, your foundation must be right. Number 2, kailangan ikaw ay magpatuloy to make your root deep through the Word of God. Your relationship deep became deep ang relasyon mo, malalim na relasyon through the Word of God. Number 3, trust God in the storm. Magtiwala sa Diyos sa gitna ng bagyo. Mark 4:39-40, Jesus rebuked the wind and said, peace be still, sabi sa bagyo. Then he asked Peter, why are you so afraid? Do you still have no faith? Natakot si Peter sa bagyo. Kasama si Kristo. Kaya ang tanong ni Kristo kay Pedro, naging Pedro na. Ang tanong ni Kristo kay Pedro, do you still have no faith? Wala ka pa rin bang pananampalataya?
Bakit ka natakot? Eh kasama mo ako. Sino rito ang nagsasabi, no fear, and we will not give up. May kasama tayong buhay na Diyos. Sa anumang pagsubok, nariyan ang ating Panginoon. Ano bang kailangan mo? Provision? He is provider. Anong kailangan mo? Protection? He is our Jehovah Shammah. Laging kasama. Sabi mo, meron tayong Jehovah Shammah. Ang Diyos na lagi nating kasama. Ay, baka ako makakanta pa. Faith is proven in the storm, not in comfort. Kapag ikaw ay may pagsubok, ayan na, praise the Lord, malalaman mo, totoo ang faith mo. Doon sa mga walang problema, easy-easy lang, ay hindi nagiging, hindi doon yung panahon na natetest. Ikaw at ako, kung bakit the Lord allows sometimes to experience hardship is for you to stretch your faith, to test your faith. Ang tunay na pananampalataya ay nasusubok sa gitna ng problema. Magala ka, kapatid, kapag may problema ka. Dahil dyan, nasusubok na ang pananampalataya mo pala'y immovable. Sino rito ang nais mo sa pagsubok ang iyong faith ay immovable, unshakable, hindi natitinag. Say amen. Palakpakan natin si Lord, hindi matitinag ang aming pananampalataya. Hindi inalis ng Diyos ang lahat ng bagyo, pero pinatatag niya tayo sa gitna nito. Yes, we are serving. I am serving God. I'm fully surrender my life to the Lord. I have a genuine faith. Pero mind you, brethren, may pagsubok ako. Hindi inaalis ni Lord ang pagsubok. Pero pinatatatag niya ako, tayo, sa gitna nitong pagsubok. Sino rito ang matatatag? Hallelujah! Kagaya ng puno doon sa tuktok ng bundok, laging nakaharap sa pagsubok ng bagyo, pero nananatiling matatag. Bakit? Dahil malalim ang ugat, kagaya ng niyog. Ikaw at ako ay nagiging matatag because of the Word of God, because of the Holy Spirit in us, who strengthen us, who equip us, who anoint us, who give us the anointing to become victorious. Nasaan dito mga anointed to become victorious? Ipalakpak mo yung kamay. You are victorious. And number 4, fix your eyes on Jesus. Itoon ang paningin kay Jesus, Hebrews 12:2. Fixing our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Next week po, pag-uusapan po natin ito. Fix our eyes on Jesus. For we walk by faith and not by sight. Matthew 14:29-31. Peter walked on water until he looked at the wind. Lumalakad si Pedro sa tubig nang makita niya ang bagyo o ang hangin. Nang nakatingin si Pedro kay Jesus, nakalagad siya sa tubig. Nang tumingin siya sa pagsubok na bagyo, siya ay lumubog. Pero siya naman ay iniangat ni Lord. Kung ikaw sometimes you fail, ikaw sometimes nanghihina, andyan ang kamay ng Diyos iniaabot sa iyo, iabot mo rin ang kamay mo at ikaw ay palalakasin niya. Palakpakan natin si Lord. Siyempre, tayo ay nasa flesh. Sometimes, tayo nanghihina because of the mga news, mga balita. Just fix our eyes to Jesus. God knows what He is doing. Tayo kanyang mga anak. Kung ang mga maya ay kanyang ingatan, alam niya kung ilan ang nawawala, pati buhok natin, alam niya kung ilan ang nalalaglag. Kung ang salmin ko, ito ba yun yung isa, naupuan ko na, pero dahil iningatan na Lord, ayos pa. Ang iPad, na italsik na ng nagnakaw, napulot, dinala sa amin, nagawa, iningatan ni Lord. Yan pa kayang buhay mo at buhay kong hindi ingatan ni Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay.
Hindi siya nagbabago, Hebrew 13:8. Nang makatingin si Pedro kay Jesus, nakalakad siya sa tubig. Pero nang tumingin siya sa bagyo, siya'y lumubog. Lumalakas ang pananampalataya kapag kay Kristo nakatingin. Nasa ng kamay ng mga nakatingin kay Kristo habang ikaw ay nakakaranas ng problema, lalakas ang iyong faith. Palakpak mo ang kamay mo kay Lord. Lord, umani ka ng parangal. Umani ka, Lord. What you focus on determines your stability. Kung saan ka nakatingin, doon ka tatatag o babagsak. Pag sa pera ka nakatingin o sa tao nakatingin, babagsak ka. Huwag mong sabihin, umaattend na yan leader na yan bakit siya gayaan? Babagsak ka pag sa tao ka nakatingin. Kung saan ka nakatingin, ikaw ay pwedeng tumayo o bumagsak. Pero tayo, mananatiling nakatayo. Sa Diyos tayo nakatingin. Hindi sa mga problema, hindi sa mga tao. Kung saan ka nakafocus, doon ka tatayo at doon ka rin babagsak. Tatayo o babagsak? Sabihin natin, tatayo dahil kay Kristo nakatingin. Nasa na mga nakafocus kay Kristo? Kaya nga sa mga runner, siya ay patuloy na tumatakbo para sa finish line. Ikaw at ako, we will anong tawag dito? Mararating natin ang finish line that we are truly a winner of God. Sino rito ang mga winner? Pumalakpak sa Panginoon. Just focus, focus lang. What focus on determines your stability. Kung saan ka nakatingin, doon ka tatatag o babagsak. Tatatag tayo, nakatingin tayo kay Lord. Declaration, sabihin natin, let us declare, come on, my faith will not collapse. My trust will not shake. My hope will not die. Ang pananampalataya ko'y mananatiling matatag. Hindi ako matitinag sa Panginoon. Conclusion, an immovable faith is built on Christ. Rooted in the Word, proven in storms. Focus on Jesus. And when your faith is immovable, your victory becomes unstoppable. Sabi ko po, when your faith is unshakable and immovable, your victory is unstoppable. Ang hindi natitinag ang pananampalataya, tagumpay at tagumpay at tagumpay hanggang marating mo ang finish line, the heaven. Tagumpay ka. Tumayo ang mga magtatagumpay dahil kasama natin ang Diyos. Dumaan man sa ilog ay hindi mas lulunod. Dumaan man sa apoy ay hindi masusunog. Bay kasama tayong Diyos. Kaya aawitan natin siya ng sukdulang biyaya. Pero before that, I want you to be encouraged once again for us to become faithful till the end. Nasaan dito ang mga kamay na nagsasabing you want to be faithful till the end? Ito po, revelation, heavenly rewards to all overcomer. Marami na sa CR. Wait po natin kasi ito po ay word. May mga nasa CR pa po. Heavenly rewards. Ito pong heavenly rewards sa nasa book of Revelation lahat. And this will encourage us so much. For us to fight a good fight of faith. For us to have unshakable and immovable faith. Close your eyes. As we wait for others, talk to God, magdesisyon ka ngayon. Magdesisyon ka ngayon. Piliin mo ang langit. Piliin mo ang tagalangit. Sabihin mo sa Lord, pipiliin kong magpatawad. Pipiliin kong sumunod sa iyo. Pipiliin ko, Lord, ang langit. Pipiliin ko ikaw, O Diyos na tagalangit. Pipiliin ko at nagdedesisyon ako. Sabihin mo yan sa Panginoon. Close your eyes. Open your mouth. Lord, hindi ko kayang maging matatag.
without you. Thank you for your presence in my life. Oh Lord, thank you. Your presence is heaven to me. Oh Lord, thank you. Sige, come on, close your eyes. Lord, I choose to believe in you. I choose to hear your word and to obey your word. Panginoon Diyos, pipiliin kong makinig. Pipiliin kong makinig sa iyong salita. Pahalagahan ang iyong mga pangako. Pahalagahan ang iyong salita. Ako'y matalinong anak ng Diyos. Hindi ako papayag na ako'y tawaging mangmang. Ako'y makikinig na iyong salita. Moving forward to the next level of faith. Habang ako'y may unshakable faith, I will experience unstoppable victory. Sige, come on. Release your faith right now in the Lord. Release your faith. Magdesisyon ka. Lord, tingnan mo ang sinasabi. Pakinggan mo ang sinasabi ng bawat isang maging nasa online. Making a decision to forgive. Making a decision. Committing everyone's self. Sige, surrender everything unto the Lord. Sige, surrender mo sa Panginoon lahat. At sabihin mo, Lord, ang nais ko, ako ay magpatuloy ng pananalig sa iyo. I want to have a genuine faith, immovable faith, unshakable faith. Lord, Panginoong Diyos, salamat. At ngayon, Lord, itaas mo yung kamay, sinasabi, Lord, sinusurrender ko sa iyo lahat. Katotohanan ikaw ang kasama ko, magtatagumpay ako. Katotohanan, Holy Spirit, ikaw ay nasa akin. I have unwavering faith. Sabihin mo, Lord Jesus, you are my Lord and my Savior. Lord Jesus, Lord and Savior. Nagtagumpay ka, naging overcomer ka. Ako man ay kasama sa parada ng tagumpay. I trust in you. I trust in you. Ikaw ang pundasyon ko. Hindi magigiba. Hindi mauuga. I belong to the unshakable kingdom. And you are Jesus, the light of the world. And now, this is the heavenly rewards to all overcomer. Taas ang kamay na sinasabi mo, kasama ka, kabilang ka sa anak ng Diyos, and you belong to an overcomer. Taas ang kamay. Palakpak mo ang iyong kamay sa Panginoon. Pakinggan mo ito. Listen carefully. Pahayag 2:7. Soft lang. Okay yan. Ang magtatagumpay ay kakain mula sa punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Sabihin natin, ako yun. Sa mga overcomer. Pahayag 2:11, ang magtatagumpay ay hindi masusugatan ng ikalawang kamatayan. Death, the punishment in hell, hindi mo mararanasan. Ikaw at ako'y palangit. Kaya tayo'y aakto na tayo'y tagalangit. More loving, caring, teachable, and a true worshipers of the living God. Pahayag 2:17, ang magtatagumpay ay tatanggap ng ilang bahagi ng nakatagong mana at bibigyan ko siya ng puting bato na may bagong pangalan na tanging siya lamang ang nakakaalam. Shout hallelujah! Nasaan ang mga kamay ng overcomer? Pahayag 2:26, ang magtatagumpay at gumagawa ng aking kalooban, sabi ng Panginoon, hanggang wakas ay bibigyan ko ng kapangyarihan sa mga bansa. Shout hallelujah! Pahayag 3:21, ang magtatagumpay ay bibigyan ng karapatang umupo kasama ko, sabi ni Jesus, sa aking trono. Gaya ng pagkakapanalo ko at pagkakaupo ko kasama ng Ama sa kanyang trono. Shout hallelujah!
Matthew 9:23. Ito ang paniwalaan natin. Baka iniisip mo, kayanin ko kaya? Maniwala tayo sa sinabi ng Biblia. All things are possible to him who believes. Nasaan ang mga kamay? Basta manalig ka sa tunay na Diyos, magpatuloy ka, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. God is not looking for perfect people. He is looking for people who will begin again. Sino ang nagsasabing from this day on forward, higit ka magiging more loving, higit mong paglalaanan ng oras kaysa dati ang mag-worship at magbasa ng Biblia at makinig. Say amen. Isaiah 41:10. Fear not. Sabi mo sa iyong sarili, fear not, for the Lord God says, I am with you. Be not dismayed, for I am your God. Huwag kang matakot. Nasa online, maging nasa Middle East, huwag matakot sapagkat sabi ng Panginoon, ako'y sumasa iyo, huwag kang manlupaypay sapagkat ako ang inyong Diyos. Lord, salamat na kilala ka namin. Salamat sa mga ginamit mo. Salamat ng bawat isa sa amin nagdesisyon, Panginoong Diyos, for us to have unshakable, immovable faith. Ito'y mangyayari lang kung kami patuloy na makikinig, mag-a-apply ng aming narinig. Hindi mo hinihintay ang perfection. Hinihintay mo'y patuloy kaming sumunod ng may pag-ibig. Sumunod na isinusurrender sa iyong lahat. Kaya ngayon, sama-sama ka naming pararangal at pasasalamatan. Sukdo lang biyaya mo, Panginoong Diyos ay mararanasan ng lahat. John 1:16, grace upon grace to everyone. Pasalamatan natin ang Panginoon. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag, at wagas mo pagsinlang. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag, at wagas mo pasinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Lord, thank you. Yakap mo ako Salamat sa pag-ibig mo. sa aking karunihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karunihan. Napakabuti mo, Lord. Inibig mo
worship, our thanksgiving. At ngayon, may iba't ibang kailangan ng iyong mga anak. Come on, church. Sabihin mo sa Panginoon na iyong pangangailangan. We are now, we believe, Lord, sa dami ng iyong mga pangako at ng iyong mga salita na nahayag. Let the power of your word manifest even the declaration ng bawat isang nakinig maging nasa online ay matataaga. Sa iba't ibang pagsubok, ikaw ang may sabi, ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong mo, Yahweh, agad maiibsan. Salamat ngayon ang bawat isa'y nananalang at dumadalangin sa'yo. May iba't ibang pangangailangan. We are now, we pray and we decree and we believe and we claim we are under the open heaven. Now, receive, Lord, ang mga iba't ibang panalangin ilalagay sa bowl, O God. Hallelujah, iniipon na yung mga ngela, mga panalangin. Panalangin, O God, ang mga nasa abroad. Panalangin ng mga naririto. Panalangin ng kaligtasan. Panalangin ng pabor at promotion na trabaho. Banal na Diyos, panalangin ng pag-unlad ng spiritual na life, pag-unlad ng buhay pinansyal, katugunan sa bawat panalangin para sa mga visa, para sa pag-alis sa abroad, para sa permanent residency ng mga nasa abroad, iba't ibang kailangan para sa imala ng kagalingan. We believe, Lord, we are under the open heaven because Ikaw ay aming pinarangalan. Panginoon Diyos, salamat sa provision. You are more than enough. Thank you for many doors that have been opened. Salamat sa iyong gabay na magamit namin ang tamang susi para sa tamang pinto ng pagpapala. In the name of Jesus. Salamat kami kabilang sa mga tatalino at hindi sa mangmang. Salamat na kami, O God, binigyan mo ng puso tunay na mapagpakumbaba. Kami man ang tama, makikita mo pa rin kaming mapagpakumbaba. Salamat ang bawat isa'y may genuine faith. Salamat ng bawat isa'y may buhay na kalugod-lugod sa'yo. Thank you, Lord, for all the answered prayer. Receive, Lord, the highest praises, glory and adoration for all the promotion, for all the victories, for everyone having the unshakable, immovable faith, sealed by the blood of Jesus. In Jesus' name,